Hoy besh, wala ka bang kausap? Tara, kwentuhan muna tayo. May kakilala ka bang uri ng tao na toxic? Halika samahan mo ko. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Bruce TV, isang OFW na nagtatrabaho dito sa Middle East. Lahat tayo ay may kilalang toxic na tao. Minsan, kaibigan natin sila or mas worse pa. Minsan din tayo mismo yung toxic. Agree ka ba doon? Gayunman from the word itself, ang pagiging toxic ay hindi nakakabuti. Maaring itong mag-trigger ng trauma at maging sanhi ng insecurity. Kaya naman hindi natin dapat panatilihin sa ating buhay ang mga toxic na tao. Gayon din, kailangang matanggal natin ng toxic traits. Pero bago ang lahat, gusto mo bang malaman kung ano ang mga palatandaan na toxic na tao? Narito ang iba't ibang uri ng mga toxic na tao. Number 1, yung no improvement. Siya yung palaging nagbi-bring up ng mga past mistakes mo. In short, di siya makamove on. Siyempre kasama na rin yung di niya makalimutan ay yung mga maling desisyon sa past mo na ikaka-down mo. Tandaan, lahat tayo ay pwedeng mag-grow at kasama talaga ang mga pagkakamali sa buhay. Sabi nga, di naman masamang magkamali dahil dito tayo natututo. Number 2, judger o yung mapanghusga. Ito naman yung mahilig mag-comment sa buhay ng may buhay nang hindi inaalam ang buong istorya. Yung tipong bawat kilos mo ay may masasabi talaga siya kahit hindi naman siya involved sa mga ginagawa mo. Minsan sila rin yung naghahanap ng ipapanghusga sa'yo o maghihintay ng pagkakamali at saka gagawa ng issue laban sa'yo. Pangatlo ay yung backstabber. May kakilala ka bang mabait pagkaharap mo pero pag nakatalikod ka ay sisiraan ka na pala? Halimbawa na lamang ay napromote ka sa trabaho. Bagamat binati ka niya ng congratulation, pero pag nakatalikod ka naman ay kung ano-ano ang mga sinasabi sa ibang tao tungkol sa'yo. Ay nako, di masaya sa buhay yan. Kaya puro negativities ang lumalabas sa bibig niya. Yung pang-apat ay yung insecurity. Isa pa tong walang magandang sinasabi pag walang achievement ka. Gayon din, siya yung nagsasabi ng, "Uy, ang ganda mo naman. Ang gwapo ng suot mo. Buti bagay sa'yo." Check! Minsan naman hihirit yan ng mga biro na half meant. Pero sa totoo lang, ginagawa talaga niya yon to make themselves feel good dahil sa insecurities niya. Besh, kung wala kang sasabihing maganda, mas okay na manahimik ka na lang. Uso nang maging masaya para sa mga taong nakapaligid sa atin, as long as di naman ito nakakapekto sa buhay natin. Kung may kakilala kang toxic kahit kaibigan mo siya, mas mabuting i-cut off mo na siya, besh. Hindi natin kailangan ng toxic na tao sa ating buhay dahil hindi sila nakakatulong. Bagkus, sila pa ang nagdadala ng negativity sa buhay natin. Kaya, para sa peace of mind at peaceful life, huwag maging toxic at umiwas sa mga toxic na tao. Okay? Oh, gets mo na. Hanggang dito na lamang ang video na ito at sa susunod naman tayo mag-usap. Alam.